Kumusta mga kasaliksik? Sa ilalim ng pamumuno ni Kim Jong-un, ang North Korea ay dumaranas ng matinding krisis pang-ekonomiya. Isang sitwasyong inamin mismo ng diktador sa mga pambansang pulong noong simula ng 2024. Sa gitna ng patuloy na pandaigdigang pressure, mga parusa at pandemya, ang ekonomiya sa North Korea ay umaharap sa pinakamalaking hamon nito sa mga nakaraang dekada. Sa mga pambihirang okasyon, inamin ni Kim sa publiko na ang bansa ay nasa isang terribling sitwasyon. Isang hindi inaasahang pag-amin mula sa isang leader na kilalang nagtatakip ng mga kahinaan ng kanyang pamahalaan. Ang mga pangunahing dahilan ng ekonomiyang pagkasadsad ng North Korea ay may kinalaman sa iba't ibang salik. Una, ang tuloy-tuloy na parusang ipinataw ng United Nations at ng mga kanluraning bansa, kabilang ang Amerika, ay nagresulta sa pagbagsak ng mga pandaigdigang transaksyon ng bansa. Ang mga parusa ay naglalayo na pigilan ang programa ng nuclear ng Pyongyang na patuloy na minamadali ni Kim Jong-un sa kabila ng pandaigdigang pagtutol. Pangalawa, ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng matinding epekto sa North Korea, lalo na't ipinasara ni Kim ang mga borders ng bansa noong 2020. Ang matagal na pagsasara ng borders ay nagputol sa daloy ng kalakalan mula sa China. Ang pangunahing tagapagtustos ng pagkain, gasolina at iba pang pangangailangan ng North Korea. Ang epekto ng pagsasara ay nagdulot ng malawakang kakulangan sa pagkain at iba pang pangangailangan ng populasyon. Ayon sa mga ulat mula sa mga humanitarian organizations, mahigit kalahati ng populasyon ng North Korea ang kasalukuyang nagdurusa sa gutom. Ang kakulangan sa produksyon ng pagkain ay pinalala ng malakas na bagyo at pagbaha na tumama sa bansa noong 2023. Ang pagsubok ni Kim na magpatupad ng mas mahigpit na kontrol sa mga distribusyon ng pagkain ay nagresulta sa mas matinding pag-aalipusta mula sa kanyang mga nasasakupan. Sa kanyang talumpati noong Enero 2024, inamin ni Kim na ang krisis sa pagkain ay hindi lamang dulot ng mga pandaigdigang parusa o sanctions, kundi pati na rin ng self-imposed inefficiencies ng sistema ng gobyerno. Sa kabila ng ganitong pag-amin, hindi pa rin malinaw kung ano ang tiyak na plano ng pamahalaan upang maibsan ang kagutuman ng sambayanan. Upang tugunan ang krisis, inulunsad ni Kim ang isang bagong plano sa ekonomiya na nakatuon sa pagpapalakas ng lokal na produksyon ng pagkain at pagpapabuti ng agrikultura. Gayunpaman, ang kawalan ng teknolohiya, kapital at pandaigdigang suporta ay nagdudulot ng malaking hadlang sa implementasyon nito. Ang plano ay tinutulan din ng ilang opisyal ng partido na naniniwalang mas mainam na ituon ang pondo sa militar kaysa sa ekonomiya. Samantala, ang pag-amin ni Kim Jong-un ng kahirapan ng North Korea ay nagbukas ng diskusyon sa pandaigdigang antas. Ang mga bansa tulad ng South Korea at China ay muling nanawagan para sa pandaigdigang kooperasyon upang tugunan ang krisis ng Pyongyang. Ngunit ang mga ito ay nananatiling limitado dahil sa nuclear ambitions ni Kim. Ang Estados Unidos sa kabilang banda ay nababahala laban sa pagbibigay ng tulong sa isang gobyernong patuloy na nagbabanta sa kapayapaan ng rehiyon. Ang pagbagsak ng ekonomiya ng North Korea ay hindi lamang isang hamon sa pamumuno ni Kim Jong-un, kundi isang senyales ng mas malawak na kahinaan ng Estado. Ang mga salik tulad ng pandaigdigang parusa, kawalan ng inobasyon sa agrikultura at patuloy na pagsasara sa pandaigdigang merkado ay nagtulak sa bansa sa bingit ng humanitarian crisis. Bagamat nagpahayag si Kim ng kahandaang lutasin ang krisis, nananatiling tanong kung hanggang saan niya kayang panindigan ang kanyang mga pangako. Sa kasalukuyan, tila ang ekonomiya ng North Korea ay bumagsak na sa puntong mahirap na itong ibangon. Sa gitna ng lumalalang krisis pang-ekonomiya, gumawa naman si Kim Jong-un ng desisyong magpadala ng humigit kumulang 10,000 sundalo upang suporta ng kampanya ng Russia sa Ukraine. Ang hakbang na ito ay bahagi ng pagsisikap ng Pyongyang na palakasin ang ugnayan nito sa Moscow o Russia at makakuha ng kinikilangang suporta sa ekonomiya at militar. Gayunpaman, ang desisyong ito ay nagdulot ng mga usapin tungkol sa kahandaan at moral ng mga sundalo ng North Korea sa harap ng labanan.
Ayon kasi sa mga ulat, ang mga sundalong ipinadala ay kabilang sa elite na unit na kilala bilang Storm Corps na binubuo ng mga piling kawal ng North Korea. Bagamat sila ay tinuturing na elite, ang kanilang aktual na karanasan sa tunay na labanan ay limitado dahil ang huling malaking pakikidigma pa ng North Korea ay noon pang Korean War. Ang kakulangan sa modernong pagsasanay at kagamitan ay nagdudulot ng pangamba sa kanilang kahandaan sa makabagong digmaan. Bukod dito, may mga ulat na ang ilang sundalo ay nagpakita ng kawalan ng moral at pagnanais na tumakas mula sa kanilang mga posisyon. Noong Oktubre 2024, iniulat na 18 sundalo ng North Korea ang tumakas mula sa kanilang mga posisyon sa rehiyon ng Kursk at Bryansk sa Russia, malapit sa hangganan ng Ukraine. Ang mga tumakas na ito ay hinahanap na ng mga pwersang Russian at ang insidente ay sinubukang itago mula sa mas matataas na antas ng pamunuan. Ang posibilidad ng pagdami ng mga tumatakas na sundalo ay nagdudulot ng alalahanin hindi lamang sa Pyongyang kundi pati na rin sa Moscow. Ang mga tumatakas na sundalo ay maaaring magbigay ng mahahalagang impormasyon sa mga kalaban na magdudulot ng demoralisasyon sa iba pang mga unit. Upang maiwasan ito, iniulat ng mga sundalong North Koreans ay binabantayan ng mahigpit at ang kanilang komunikasyon sa labas ay limitado. Gayunpaman, ang mahakbang na ito ay maaaring magdulot ng karagdagang tensyon at hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga sundalo at kanilang mga commander. Ang desisyon ni Kim Jong-un na magpadala ng mga sundalo sa Ukraine ay isang mapanganib na hakbang na maaaring magdulot ng karagdagang komplikasyon sa kanyang rehimen. Ang kakulangan sa kahandaan ng mga sundalo kasama ang posibilidad ng pagdami ng mga tumatakas ay maaaring magdulot ng mas malaking problema sa loob ng North Korea. Bukod dito, ang pakikilahok sa digmaan sa Ukraine ay maaaring magdulot ng karagdagang parusa mula sa pandaigdigang komunidad na lalong magpapalala sa kalagayan ng ekonomiya ng bansa. Sa kabuuan ng pagpapadala ng mga sundalo ng North Korea sa Ukraine ay nagpapakita ng desperasyon ng rehimen ni Kim Jong-un na makahanap ng solusyon sa mga problema ng bansa. Gayunpaman, ang mga hamon na kinakaharap ng mga sundalo sa larangan ng digmaan kasama ang posibilidad ng pagdami ng mga tumatakas ay nagpapakita na ang hakbang na ito ay maaaring magdulot ng mas maraming problema kaysa sa solusyon. Sa kabila ng mahigpit na kontrol at matinding parusa sa mga tumatakas, patuloy ding tumatakas ang bilang ng mga opisyal mula sa North Korea na nagdidesisyong lisanin ang kanilang bansa. Ang mga pagtakas na ito ay nagpapakita ng lumalalang sitwasyon sa loob ng rehimen ni Kim Jong-un at ng kawalan ng tiwala ng mga opisyal sa kinabukasan ng kanilang bansa. Noong Nobyembre 2023, si Ri Il-gyu, ang dating political counselor ng embahada ng North Korea sa Cuba, ay tumakas patungong South Korea kasama ang kanyang pamilya. Si Ri, na nagsilbi sa embahada sa loob ng 7 na taon, ay nagdesisyong tumakas dahil sa kanyang disolusyon ng sistema ng pamahalaan at sa kawalan ng pag-asa para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Ang kanyang pagtakas ay itinuturing na pinakamataas na antas ng pagtakas mula sa North Korea mula noong 2016. Ang pagkalas ni Ri ay sinundan ng iba pang mga opisyal na nagdesisyong lisanin ng North Korea. Noong Hulyo 2024, iniulat na isang mataas na opisyal ng militar ang tumakas patungong China, dalang mahahalagang impormasyon tungkol sa mga plano ng militar ng Pyongyang. Ang mga ganitong pagtakas ay nagdudulot ng malaking dagok sa rehimen, lalo na't ang mga tumatakas ay may dalang sensitibong mga impormasyon na maaaring magamit laban sa North Korea. Ang mga pagtakas na ito ay hindi lamang limitado sa mga diplomatiko at opisyal ng militar. Noong Setyembre 2024, isang grupo din ng mga sayantipiko mula sa Nuclear Research Facility ng North Korea ang tumakas patungong South Korea. Dala ang mga dokumento at datos na may kinalaman sa programa ng nuklear ng bansa. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng malaking alarma sa Pyongyang dahil ang pagkawala ng mga eksperto at impormasyon ay maaaring magpahina sa kanilang mga plano sa nuclear. Ang pagtaas ng bilang ng mga tumatakas na opisyal ay nagpapakita ng lumalalang sitwasyon sa loob ng North Korea.
Ang kawalan ng tiwala sa pamumuno ni Kim Jong-un kasama ang lumalalang kondisyon ng ekonomiya at lipunan ay nagtutulak sa mga opisyal na maghanap ng mas magandang kinabukasan sa labas ng kanilang bansa. Ang mga pagkalas na ito ay nagdudulot ng malaking hamon sa rehimen dahil ang pagkawala ng mga bihasang tauhan at ang paglabas ng sensitibong impormasyon ay maaaring magpahina sa kanilang kapangyarihan at impluwensya. Sa kabila ng mga hakbang ng Pyongyang upang pigilan ang mga pagkalas tulad ng mas mahigpit na pagbabantay at mas mabigat na parusa sa mga nahuhuling tumakas, patuloy pa rin ang pagtaas ng bilang ng mga opisyal na nagdidesisyong lisanin ng North Korea. Ang sitwasyong ito ay nagpapakita ng malalim na krisis sa loob ng rehimen ni Kim Jong-un at ang lumalaking kawalan ng tiwala ng mga opisyal sa kinabukasan ng kanilang bansa. Sa harap ng lumalaking krisis pang-ekonomiya at mga hamon sa loob ng bansa, aktibong pinapalalim naman ni Kim Jong-un ang ugnayan ng North Korea sa Russia upang makakuha ng kinikilangang suporta sa ekonomiya at militar. Ang estratehikong hakbang na ito ay naglalayong palakasin ang posisyon ng Pyongyang sa rehiyon at tugunan ng mga kakulangan sa loob ng bansa. Noong Hunyo 2024, bumisita nga si Pangulong Vladimir Putin sa Pyongyang, ang unang opisyal na pagbisita ng isang leader ng Russia sa North Korea mula pa noong 2000. Sa pulong na ito, nilagdaan ni Kim at Putin ang North Korean-Russian Treaty on Comprehensive Strategic Partnership, isang kasunduan ng lalayong palakasin ang kooperasyon sa larangan ng ekonomiya, kalakalan at seguridad. Ang kasunduan ay naglalaman ng mga probisyon para sa mutual na tulong militar sakaling magkaroon ng panlabas na agresyon na nagpapakita ng mas malalim na alyansa sa pagitan ng dalawang bansa. Bilang bahagi ng kasunduan, napagkasunduan ang pagpapalawak ng kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa, partikular na tinutukan ng sektor ng enerhiya, kung saan ang Russia ay magbibigay ng langis at natural gas sa North Korea sa mas mababang presyo. Ang hakbang na ito ay naglalayong tugunan ang kakulangan ng enerhiya ng Pyongyang at suporta ng kanilang mga industrial na pangangailangan. Bukod dito, napag-usapan din ang posibilidad ng mga joint ventures sa sektor ng pagmimina, kung saan ang North Korea ay mayaman sa mga mineral na maaaring mapakinabangan ng Russia. Sa larangan ng militar, napagkasunduan ang pagsasagawa ng mga joint military exercises upang mapalakas ang interoperability ng kanilang mga pwersa. Ang mga pagsasanay na ito ay naglalayong mapahusay ang kakayahan ng North Korea sa modernong digmaan at magbigay ng akses sa mga teknolohiyang militar ng Russia. Bukod dito, napag-usapan din ang posibilidad ng pagbibigay ng Russia ng mga advanced na armas at kagamitan sa North Korea na maaaring magpataas ng kanilang kakayahang militar. Ang pagpapalalim ng ugnayan sa Russia ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ni Kim Jong-un na palakasin ang posisyon ng North Korea sa harap ng mga pandaigdigang parusa at pressure. Sa pamamagitan ng pakikipag-alyansa sa Moscow, umaasa si Kim na makakakuha ng kinikailangang suporta upang mapanatili ang kanyang rehimen at tugunan ang mga hamon sa loob ng bansa. Gayunpaman, ang hakbang na ito ay nagdudulot ng pangamba sa pandaigdigang komunidad, lalo na sa Estados Unidos at mga kaalyado nito dahil sa posibilidad ng pagtaas ng tensyon sa rehiyon at ang potensyal na paglabag sa mga internasyonal na kasunduan. Sa kabila ng mga benepisyong maaaring makuha mula sa alyansa sa Russia, nananatiling hamon para kay Kim Jong-un ang balanseng pamamahala sa mga ugnayang panlabas at ang pagtuon sa mga pangangailangan ng kanyang bansa. Ang pagpapalalim ng relasyon sa Moscow ay maaaring magbigay ng pansamantalang solusyon sa mga hamon sa ekonomiya at seguridad, ngunit ang pangmatagalang epekto nito sa North Korea at sa rehiyon ay nananatili namang hindi tiyak. Habang humaharap ang North Korea sa mga hamon sa ekonomiya at panloob na krisis, tumitindi naman ang tensyon nito sa Estados Unidos. Ang mga kamakailang aksyon ng Pyongyang tulad ng pagpapalakas ng kanilang programa sa nuclear at mga ballistic missile test ay nagdulot ng pangamba sa internasyonal na komunidad at nagbunsod ng mas mahigpit na tugon mula sa Washington, Amerika. Noong Agosto 2024, naglungsad ang North Korea ng bagong hypersonic missile na may kakayahang maabot ang mga target sa malalayong distansya ng may mataas na bilis at katumpakan.
Ang pagsubok na ito ay tinuturing na isang malaking hakbang sa kakayahang militar ng Pyongyang at nagdulot ng alarma sa Amerika at ng mga kaalyado nito. Bilang tugon, nagpatupad ang Amerika ng mas mahigpit na parusa laban sa North Korea na naglalayong pigilan ang karagdagang pag-unlad ng kanilang mga programang nuclear at missile. Kasama rito ang mga parusa sa mga individual at entidad na may kaugnayan sa mga programang ito, pati na rin sa mga hakbang upang mapigilan ang pag-access ng Pyongyang sa mga kinikailangang materyales at teknolohiya. Bukod dito, pinalakas ng Amerika ang presensyang militar nito sa rehiyon. Noong Setyembre 2024, nagsagawa ang US at South Korea ng malawakang joint military exercises na kinabibilangan ng mga simulation ng pagdepensa laban sa mga missile attack mula sa North Korea. Ang mga pagsasanay na ito ay naglalayong ipakita ang kahandaan ng mga kaalyado na tugunan ang anumang banta mula sa North Korea. Sa kabila ng mga hakbang na ito, patuloy na nagbabanta ang North Korea ng karagdagang aksyon. Kaya naman noong Oktubre 2024, inihayag ng Pyongyang na handa silang magsagawa ng panibagong nuclear test bilang tugon sa provocations ng Amerika. Ang pahayag na ito ay nagdulot ng karagdagang pangamba sa rehiyon at sa buong mundo. Ang tumitinding tensyon sa pagitan ng North Korea at Amerika ay nagdudulot ng pangamba sa posibilidad ng direktang komprontasyon. Habang patuloy na nagpapakita ng lakas ang Pyongyang, nananatiling hamon para sa Amerika at mga kaalyado nito ang paghahanap ng balansing tugon na magpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Sa kabuuan, ang kasalukuyang sitwasyon ay nagpapakita ng masalimuot na dynamics sa pagitan ng North Korea at Amerika. Ang mga aksyon at tugon ng bawat panig ay may malaking implikasyon hindi lamang sa kanilang bilateral na relasyon, kundi pati na rin sa katatagan ng buong rehiyon sa Silangang Asya.